Babalik po tayo sa ating programa na tinatawag. Kasama pa rin po natin ang ilan po sa mga kawaling ng mga bagong kawaling dito po sa Division Office. At bago po tayo mag-commercial break ay sabi po, tatanong po natin sila kung ano po yung kanilang mga naiko-contribute sa ating pong sistema. Dahil pinili po nila na yung halos yung tatlo na sa DepEd na pagtrabaho. So, unahin natin si Ma'am Roxanne, no? Ma'am, bilang administrative aid sa ating pong record section, maaaring natanong na rin po ito sa inyong screen. Ano po ba yung iko-contribute natin sa ating pong sistema, ma'am? Tingin ko po tayo magdagdag na service para po sa mga teachers and principals natin. Mas sobrang servisyo, parang release ko yata yun. Ma'am, ano pong specific na sobrang service para naman? Hindi po dagdag na kasi po sa ngayon po, nakatulong po sa amin sa records dahil tatlo na po kami doon. Mas efficient na po, mas mabilis po yung trabaho, saka mas napag-ahati-hatian po namin. So, imbis na naghihintay po ng matagal, dahil po napagtulong na namin, mas mabilis na po yung proseso namin. Saka siyempre ma'am, yung oras na sobrang oras na na-stay natin sa ating trabaho para sobrang servisyo din yun, ano? Tama nga ba? Oo, yun. Si ma'am ba ay naunang dumating, naunang umalis, ma'am? Hindi ako, siyempre. Hindi po pwede sa servisyo Hindi ng po mga pwede. okay. Si Ma'am Arlene naman, ma'am. Matutok po natin yung sa mic, ha? Yun po, service din po, katulad po ng sa records, kailangan din po na kailangan ng efficient na record, na reports, at saka po yung mga model na kailangan ng ibigay namin in time or earlier sa time na kailangan nila. Ayun. Ganda yung sinabi naman, no? Sa time na kailangan nila, na talagang kung yun ang due ng araw na yun, yun ang ma-accomplish ni ma'am, ano? At siyempre sa DepEd, hindi maiwasan may mga extra gawain. Baka po kayo ayain sa isang, kayo i-assign sa isang intermission number. Hindi, tumatawa si ma'am, pero mahilig po talaga ang DepEd. Alam niyo po yan. Sa mga ganun, si ma'am ba ay maasahan sa mga ganung mga gawain, ma'am? Yes, sir. Ang alam ng trabaho po. Ayun, so hindi na po natin pagsasampulin si ma'am. Hindi po sapat yung ating oras. Pero ginagawa po natin itong live, pero totoo po yan na may mga serbisyo po tayo na kahit talagang hindi tayo magaling sa ganung bagay pero talaga tayo doon, ginagawa po natin yung trabaho na yun. No? At si Sir naman, si Sir. Bukod sir sa mga sa mga nakakatalaga ng mga gawain sa'yo, ano pa sa mga serbisyo sir yung pwede mong i-offer sa DepEd? Sir, para sa ngayon na meron po tayong ginagawa na isang information system or computerized system po para sa personnel. Ito po yung Human Resource Information System na kung saan po gagawa po tayo ng database na kung saan yung mga records po ng lahat ng empleyado ng DepEd Cabaratuan, including the teachers, ay may lalagay po natin doon. Pati po yung kanilang mga service records. So kapag ka-request po sila ng service record, madali na lang po mag-generate through the system. So computerized po siya. So ang mga additional features po nun na sa mga susunod po na panahon, ilalagay po natin siya na kung saan magkakomplete po automatically ng mga leave credits ng bawat empleyado po ng DepEd. So yun po. Ayun, maganda yung sir, bago sa ICT, yung Human Resource Information System. Ito ba sir ay initiative ninyo o ito po ay mandato ng Kagawad, sir? So ito na po ay isa po sa initiative natin sa pakipagtulungan po ng ating administrative officer po in person of Ma'am Emma San Pedro na kusan nais nga po niya na ma-establish yung system na ganun sa personnel. So dahil nga po tayo may kaalaman sa pag-develop ng information system, willing naman po tayo na i-develop yun para po sa DepEd. Siguro pwede kaya sir, ito naisip ko lang, pwede kaya ito na halimbawa kailangan ng service record, tapos kahit kami mismo pwede kaming mag-print, tapos hindi na kailangan ng signature ni Ma'am kasi meron kaming account using na gagamitin namin para makuha yun. Posible ba yun sir? Sir, bali dun po sa may project proposal po si dati si Sir Glenn, ang tawag po dito ay Transaction and Inquiry Monitoring System. Kung saan yung phase 1 po ay pagde-develop po nung system dito po sa DepEd. Tapos after po naman develop yung Transaction and Inquiry Monitoring System, i-develop po natin yung mga systems po per
department or sections. Tapos yung pinaka long term po na effect nun, na kung saan pwede po na i-deploy po natin sa schools, na kung saan yung mga schools nga po pwede nila ma-access yun through internet po or online. So that's a long term project po talaga. Yeah, so long-term project po ito, mga kailan kaya magiging pagmamaterialize, sir? Base sa inyong nakapag-umpisa na ba, sir? O na-approve na ba yung proposal, sir? So according to Sir Len, na-approve na po. Sad to say, wala pa pong funding para po dun sa pagbili ng mga infrastructure na kailangan po para masimulan po yung system. So, ang mga kailangan talaga doon, computer, sir, tama? Yes sir, tsaka po yung server natin na kung saan doon po may gagawa ng database para po sa lahat po ng systems na kailangan natin i-develop in the future. Isipin po ninyo kung dati yan ay mga nakaatang po sa palad po ng ating pong Education Program Supervisor Glenn Agustino. Mabuti po dahil meron tayong rationalization plan, talagang may focal person na nakatutok dun po sa ICT. Yan. At mainam po na nakikis natin si Sarat, nabibigyan po tayo ng mga latest po tungkol po sa ICT. At sooner or later po makikita na po natin yung mga proposals nila na yun. Ayan. Police sir. Ayan. Si Sir Nicolas naman, sir. Actually, nadagdagan ko lang yung sinabi ni Sir June. Isa din sa naiisip kong gawin ay yung functional HRIS, yung Human Resource Information System, na nakalagay naman lahat ng mga trainings and seminars attended ng mga teachers sa lahat ng school, sa elementary hanggang high school. Actually, last February, nanghingi ako ng soft copy mula sa lahat ng school heads regarding sa trainings and seminars attended ng teachers for the past 5 years. Sinisimulan na namin siyang i-compile na yun para makita kung ano talaga yung needs ng mga teachers pa na trainings na makakatulong sa professional growth nila. And isa nga yung HRIS na makakatulong kasi nga kapag functional yung HRIS, isang click lang makikita na natin kung ano talaga yung mga sumusobra nating training na hindi naman nagagamit ng teacher, tapos ano talaga yung kailangan bigyan natin. So, there will be a collaboration between your officers saka sa ICT talaga, no? Kapag nag-materialize na yung HRIS na yan. Yes, sir. Matanong ko na rin siya sa Human Resource. Kayo rin ba, sir, ang naka-assign o focal person po dun sa pag-hire ng mga teachers? Actually, separate po ang human resource ng personnel. So, under po siya sa department nila, Ma'am Emma. Ano siya kaibahan? Parang siya ng human resource? Yung po kasi yung human resource development, primarily ang focus po niyan ay welfare in the sense na nakapokus po kami sa training, seminars, scholarship na pwedeng ibigay po sa mga teacher. Pero hindi po ako nagkakamali. Last time, nabanggit din ni Sir Willie kay Ma'am Sheila, nakasamahan ko po sa HRID, or rather sa HRD, yung pong pag-hire ng mga bagong incoming na teacher 1. So, definitely, baka sa inyo nga talaga, sir, no? Mapunta yung servisyo na yun. Sabi natin, sir, na sa inyo na nga iniatang yun. Meron ba tayong naiisip na mga bagong, sabi ba ay, hindi naman pakulo, no? Dahil din yung contest. Mga estratehiya, sir, para maging mas convenient at saka mas maging talagang mapili yung mga nararapat na teacher. Yes, sir. Actually, sir, hinihintay lang ng SGOD kung mayroong bagong lalabas na DepEd memorandum sa pag-hire ng mga bagong teacher. Kasi based from experience na naibigan ni Sir last year, nagkaroon sila ng initial na hiring, tapos mayroong bagong lumabas na DepEd memo, nagkaroon ng pagbabago, kaya parang naging doble trabaho. So para maiwasan yun, hinihintay or inaantabayan namin kung mayroong bagong lalabas na memorandum regarding sa pag-hire. Balita ko nga, sir, yung ibang mga division ay tapos na sa kanang pag-hire ng teacher 1, ano? Sa atin, hindi pa rin yata kung kakalap ng applicant, hindi pa, sir, no? Pero actually, sir, pwede nang mag-submit ang mga applicants natin sa mga respective schools na i-consolidate naman ng division office po para sa pag-hire. Ayun, so nagmula na po sa ating pong senior education program specialist na pwede na po mag-submit ang mga interested applicant, tama, sir, sa mga principal post na malapit sa kanilang tirahan. Ayan, so natanong na po natin yung kanilang pong mga
na i-contribute. Ngayon na po, tanong natin siyempre, matagal na sila? December, January, February, March, mga almost 3 or 4 months na po kayo sa inyong trabaho, tama po? Siyempre nakita na po ninyo kung ano po yung mga dapat pang i-improve dun sa inyong mga workplace, ano? Ngayon, matanong natin sila, ma'am, kung ano pa yung dapat i-improve. At siyempre, dapat may naisip po sila na solusyon ano, sa mga problema man yun, kung nakita nila. Si ma'am, ano kaya? Si Sir Narciso na lang muna, sir. Sir, bali doon nga po sa sinasabi natin na transaction and Oo. including monitoring system. Pagka na-up na po yun, na lahat po ng respective sections po dito sa division office na kung sa meron silang transaction na may kinalaman po dun sa TIMS, gagawin po natin sila ng separate na module or sub-program para po may computerize din po yung kanilang mga transactions doon. So yun yung unang nakita ni Sir na kay pangangailangan ng opisina o ng division in general, ano? Yes, sir. Okay. So yun po ay para naman din po sa welfare ng mga DepEd personnel, lalo yung mga teachers. Tama ba, sir? Yes, sir. Para po mapaprovide tayo ng fast and efficient delivery ng service para sa lahat po ng ating mga kliyente. So, si Ma'am, ano na po, Roxanne, ma'am, sa records, ay sa, yes, tama. Siguro po, Di ba magulo doon? Ano po, inayos na ni Ma'am, ano yun eh, ni Ma'am Esther. ayos naman na po sa records namin. Yung file po, naka-separate na may mga designated na lugar kung saan dapat nilalagay po yung mga documents, yung mga papers. Siguro po, isa po sa pwede pang idagdag, siguro yung soft copy po ng mga papel. Katulad po nung, pero meron na rin po kasi ngayon na yung pag-scan po ng mga memo para po maghanap, imbis na hanapin mo pa sa file, pwede naman pong tingnan lang sa computer. And siguro po yung sa lahat po ng empleyado, siguro po dapat naka-input din po sa computer para in case po na may maghanap ng papel, pwede po titingnan na lang po doon, tapos alam na kung saan natin kukunin, saan pupuntahan. Saka po yung number yun sa pag nagpapareceive para hindi po sabay-sabay. Total, isa lang naman ang pagitan ninyo ni Sir, ano, kasi dahil puputok na naman yung ICT, ano, pero nakikita niyo po ano yung ganda ng, yung pangangailangan po ng isang opisina, ano, nangangailangan ng konsultasyon sa isa pang opisina, ano, at ibig sabihin po, hindi po pasahan ng trabaho ito, kundi po nangangailangan po ng pagtutulungan ng bawat, area dun sa opisina. Ayun. So maganda yung sinabi niyo, talaga namang mabilisan din, upload na lang pag, ayun. Si ma'am naman. Yes, sir. Yun sa personnel naman po, parang ang kailangan din po namin sana doon mababago yung sa computerization din po, kagaya ng sa new form na ginagawa naman po kasi na po yung Sir Jun Ayok, yung mga pag-automate ng new form na mas mabilis pagka kailangan ng mga teachers ng mga balance ng mga leave nila, kung ilan pa yung mga service credit nila, mas mabilis po maibibigay kung computerized na po yung system. At saka po yung mga, ganun din po sa service record at saka yung EDS system ng mga teachers. Pinagtatawanan nga po namin kanina, off camera po tayo, kung ano daw po yung may co-contribute, kung inyo po napanood sa pelikula, sa palabas, ano po sa WhatsApp para tayo, walang masungit na walang masungit na customer sa palagiting personnel. Natuwa po ako na kaya asahan po natin na itong dalawa po natin kasama ay talagang all smile kapag po tayo nagpunta sa kanilang mga opisina. Tama ba, ma'am? Ayun. So, dako na tayo kay Sir Narciso na banggit po natin kanina. Siya po ay direct, ang kanyang opisina ay may direct transaction sa SDS. Bakit po ba yung line po ng ating trabaho ay nakadirect po sa SDS, sir? So, sapagkat po yung ICT ay sa tingin ko po ay dahil ito po ay sa education, ang ating pong line of service and education, ICT po, sapagkat ang ICT po ay di naman po talaga directly na tinuturo po sa ating mga paaralan yung pagdating po sa infrastructure, like yung networking mga computer. So,
dinirect po natin siya, nakadirect po siya sa ating po SDS. Hindi po siya under ng school governance or curriculum implementation. Kasi nga naman, hindi naman talaga yun specific offer. Paano nga, dahil meron po tayong senior high school, di ba? Kung nag-o-offer nung computer, tama, meron? Yes, O sir. ano nga man tawag din, sir, sa offering na yun? Anong STEM ba yun? Ang Sir siya ng textbook. techbook, ano? Meron ba kayong alam, sir, tungkol dito kung kayo ang magiging focal person doon? I think, sir, sa tingin ko po, ang pagkakalam ko po kasi, sir, yung po sa senior high school, I think, sir, correct me if I'm wrong, parang kukuha po yata sila ng mga graduates po from TESDA, I think, na sila po yung magtuturo dito po sa ating sa senior high school. So, definitely, talaga si sir, doon lang sa opisina niya, at kung ano man yung ibato ng department, sabi mo nga sa infrastructure, ICT infrastructure, yun lang ang ano, sir. Kaya hindi siya under ng curriculum, tama? Yes, sir. Ngayon. Tanong na din natin si sir, ano, kapag siyempre may kailangan mga data yung ating SDS, kayo rin po ba ay isa sa mga paghihinga nito o source? Yes, sir. Yung mga downloadables po natin coming from the DepEd, www.deped.gov.ph. Isa po ako sa mga nagsusupply po sa ating SDS ng mga data. Ayun, so nakatutok everyday si sir sa website dahil baka may bagong ano, no? Yes, sir. At kasama ba din yung advisory, sir, o memos and ano lang, orders? Sir, sa ngayon po, yung memos and orders po. Ayun. So, yan. Tanong na rin natin si sir, no? Tatarin na natin, ano? Ibig sabihin, hindi rin yung part, sir, yung ano, no? Yung pagtitrain sa mga teachers kasi meron pa rin talaga marunong sa computer. Hindi niyo yun sakop, sir. Sir, sakop din naman po, sir. Maaari po kami mag-provide ng mga technical trainings para po sa ating mga teachers na nangangailangan po ng skills po about sa IT. Usually po sa knowledge po about sa computer operations, yun po. Maaari po kami mag-provide po ng training kasi kasama po yun sa ating job description as IT officer. Paano po, sir, ba makaka-avail ng services na yun? So, nakalagay po doon na maaari po tayo makipag-coordinate sa ating pong curriculum implementation division para po sa pangangailangan po ng mga teachers sa training. So, pagdating po sa training, tayo po yung provide mismo yung actual na training. So, in coordination po ng curriculum implementation division po. So, without the request from the grassroots, sir, hindi kayo pwedeng mag-initiate, ano ba? Pwede rin naman. Pwede rin naman po siguro, I think. Basta kailangan po may coordination with the ICID. Since pwede naman, sir, meron po ba kayo naisip na pwede i-offer na this summer? Kasi hiningan na kayo ng plano doon. Di ba? Pag sa summer, hinihingan tayo ng mga ano? Sir, sa ngayon po, wala pa naman po naman eh. Pero sa mga susunod po na panahon, maaaring po siguro na with the coordination po ng CID, baka po magkaroon po tayo ng training this summer. Sana, sir, yung hardware, ano yun? Troubleshooting, parang gano'n, hardware assembly, ano? Kasi matagal na yung 2007 pa yata yung huling total, sir, human resource development ka din. Di ba sabi mo, kinuha mo yung mga training sa inattend ng mga teacher. That was 2007 pa, ano? So, 2015 na, parang 8 years. Makapapasok ko pa naman, dito kami natutunan. Parang gano'n. So, parang bahagi lang naman, sir, ewan ko lang din naman sa iba, no? Dahil konti lang siguro kami na may interest. So, yun po, napakasal po yung ating kwentuhan, ano? At bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay tatanong namin po natin sa kanila kung ano po yung kanilang mga service philosophy. Kung mga teacher po ay mga ano, no? Mga philosophy, teaching philosophy. Siyempre sila meron din, ano? Ang tanong natin kung ano yung mga service philosophy sila, no? Kung meron man. Kung wala, pwede namang sasabihin, wala, ano? Si Mama, no? Si Mama Buksan, ano na? Dahil nga po, transaction yun sa amin, communication. So, mamaya gagawin ni Ma'am yan para mag-grind, ano? Patience, maganda kasi yun, ano? Para pag tinanong ka, Ma'am, lagi yun ang ano mo, ano? Si Ma'am naman, Arlie, Ma'am Arlie. Yun din po, patience, patience sa papers, patience Si Sir. So, basta sa akin po, ito po yung natin naman sa akin ang dating office, CCTV office.
Gawin po natin mga about the Western weekend so that when we go out the door, just enjoy what we do in our Yes, sir. To summarize lahat ng sabi na siguro, always give your best foot forward. Mediocrity is no place in the education system. Hindi po natin ngayon po ang ating pong programa ngayong gabi. Kapitin po natin sa ating pong discussion segment ang inyong pagkawaligan sa ngayon ng kabantuan. At isang edisyon na naman po ng Balitaan, Turuan at Talakayan ang inyong natungayan sa inyong pong programa, Level Hours, sa marami pong partners sa Bang Jane Patirama, ang po niya kasama, Alan David Valdez. Abangan po ninyo susunod na programa, No Moments of Memories in the Future. Magandang gabi.